Naramdaman mo na ba na parang ubos na ubos ka na kahit sa mga araw na halos wala ka namang ginawa? Iniisip mo na baka dahil ito sa edad sa hindi mapigilang paglipas ng panahon. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang isa sa mga pinakapribado at intimong aspeto ng iyong buhay ay maaring nag-aambag sa matinding pakiramdam ng pagkaubos na yan? Paano kung ang mismong gawain na dapat magdulot sa iyo ng kasiyahan, ginhawa, at maging ng mga benepisyo sa kalusugan ay maaring kapag ginawa sa maling paraan ay tahimik na umuubos ng iyong mahalagang reserba ng enerhiya at gumugulo sa iyong maselang balanse ng hormones? Nakakagulat na isipin, hindi ba? Sa loob ng maraming dekada, sinabihan tayo na ang sariling kasiyahan, self-pleasure, ay isang natural at malusog na bahagi ng buhay, isang gawaing pansarili na walang masamang kahihinatnan. At habang nananatiling totoo ang fundamental na katotohanan yon, matagal nang binaliwala sa usapan ang natatanging pisyolohikal na kalagayan ng katawan pagkatapos ng edad 60. Ang mga alituntunin ng laro, kung tawagin, ay nagbago na, ngunit karamihan sa atin ay naglalaro pa rin gamit ang luma at hindi na napapanahong gabay. Ako po si Dr. Mila De La Paz at sa loob ng mahigit 30 taon, bilang isang gynecologist na dalubhasa sa geriatric wellness, dito sa maaraw na Cebu City, nakaupo at nakausap ko na ang libu-libong kababaihan at kalalakihan na nagbahagi ng kanilang pinakamalalim na alalahanin tungkol sa pagtanda. Nagsasalita sila tungkol sa sakit sa kasukasuan, sa mga gabing walang tulog, sa isip na hindi na kasing talas ng dati. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, madalas mayroong isang agos ng hindi masabing pag-aalala tungkol sa intimasiya sigla at isang pakiramdam ng kumukupas na kasiglahan. Isa sa mga pinakalaganap na maling akala na aking natutuklasan ay ang sexualidad, kabilang ang sariling kasiyahan, ay kusang nalalanta pagkatapos ng isang tiyak na edad, at kung hindi man dapat itong gawin ng may parehong sigasig at pamamaraan tulad noong tayo ay nasa ating 20s o 30s. Ito ay lubhang malayo sa katotohanan. Ang katotohanan ay ang ating mga katawan sa edad na 60-70 at higit pa ay kahanga-hanga. Ngunit gumagana ang mga ito sa ibang hanay ng mga prinsipyo. Nangangailangan ang mga ito ng mas maraming pag-unawa at isang mas maingat na diskarte, lalo na pagdating sa isang gawaing kasing lakas sa hormonal at enerhiya tulad ng orgasm. Sa ating talakayan ngayon, nais kong alisin ang tabing sa isang paksa na matagal nang nanatili sa dilim. Pag-uusapan natin ang 3 pinakakaraniwang pagkakamali sa sariling kasiyahan na nakikita ko sa aking mga matatandang pasyente, mga pagkakamali na tahimik na sumasabotahe sa kanilang enerhiya at hormones, at bibigyan ko kayo ng simple, epektibo at suportado ng agham na mga estratehiya upang baguhin ang intimong gawaing ito mula sa isang potensyal na panguubos ng lakas tungo sa isang malakas na pinagmumula ng pagpapanibago at sigla sa mga darating na taon. Unang pagkakamali, ang karera patungo sa dulo. Ang una at marahil ang pinakamahalagang pagkakamali na nakikita ko ay ang tinatawag kong karera patungo sa dulo na diskarte. Ito ay isang pattern na malalim na nakatanim mula sa mas batang edad, isang panahon kung kailan ang ating mga katawan ay puno ng hormones, ang ating mga tissue ay nababanat at ang ating paggaling ay halos agaran. Ang layunin ay iisa makamit ang orgasm sa lalong madaling panahon at sa pinakamatinding paraan. Ito ay tungkol sa destinasyon, hindi sa paglalakbay. Noong ating kabataan, kayang-kaya ng katawan ang ganitong high-intensity na diskarte. Ang ating adrenal glands ang maliliit, ngunit makapangyarihang mga pabrika ng hormone na nasa ibabaw ng ating mga bato ay matatag. Kaya nilang maglabas ng cortisol at adrenaline upang suportahan ang tindi nito, at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa isang estado ng balanse. Ngunit pagkatapos ng edad 60,
ang sitwasyon ay lubos na nagbago. Ang ating mga reserbang hormonal ay hindi na tulad ng dati. Ang produksyon ng estrogen, progesterone at testosterone ay natural na bumababa na nakakaapekto sa lahat mula sa pagkalastiko ng tissue hanggang sa paggana ng neurotransmitter. Ang ating adrenal glands ay dumaan na rin sa mga dekada ng stress at mas madali ng mapagod. Kapag nagsasagawa ka ng isang mabilis puwersado at nakatuon lamang sa layunin na anyo ng sariling kasiyahan, para ka na ring nagpapadala ng isang shockwave sa mas maselang sistemang ito. Humihingi ka ng isang napakalaking dagliang paggasta ng enerhiya at isang pag-alon ng mga stress hormones na hindi na kayang hawakan ng maayos ng iyong katawan. Isipin mo ito na parang sinusubukang pilitin ng makina ng isang klasikong sasakyan. Maaaring tumakbo pa rin ito ng maganda, ngunit ang paulit-ulit na pagtulak dito sa sukdulan ay magdudulot ng pagkasira na mas mahirap ng ayusin. Ang kahalagahan ng pagbabago sa kaisipang ito ay hindi maaaring maliitin dahil direkta itong nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na sigla. Ang karera patungo sa dulo na ito ay nagtitrigger ng isang malaking paglabas ng cortisol. Habang ang kaunting cortisol ay kinakailangan para sa pagka-excite ang isang labis at bigla ang pagtaas na sinusundan ng pagbagsak ng enerhiya pagkatapos ng orgasm ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na lubos na naubos, hindi lamang sa mga sandali, pagkatapos kundi sa loob ng maraming oras o kahit isang buong araw. Ilarawan ito ng mga pasyente sa akin bilang isang pleasure hangover o pagkahapo, pagkatapos ng sarap isang pakiramdam ng pagkalito ng isip, pisikal na pagkahapo, at maging isang mababang mood. Nangyayari ito dahil ang iyong katawan ay kailangang magkumahog upang muling ibalanse ang sarili, inililihis ang mahahalagang yaman mula sa iba pang mahahalagang pag-andar tulad ng regulasyon ng immune system, panunaw, at pagproseso ng kaisipan. Sa paglipas ng panahon, ang palagiang pag-trigger sa adrenal heavy na tugon na ito ay maaaring mag-ambag sa isang estado ng talamak na pagkapagod at guluhin ang maselang sayaw ng iyong iba pang mga hormones. Maaari itong makagambala sa iyong sleep-wake cycle sa pamamagitan ng pag-dysregulate ng cortisol rhythms na dapat ay pinakamataas sa umaga at pinakamababa sa gabi. Kapag palagi mong itinutulak ang iyong sistema sa overdrive sa gabi, nakapagtataka pa ba kung bakit gising ka pa ng 2:00 ng madaling araw? Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam na medyo pagod. Ito ay tungkol sa isang fundamental na maling alokasyon ng badiyet ng enerhiya ng iyong katawan na nag-iiwan sa iyo ng kakulangan para sa mga gawain ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ang solusyon yakapin ang sining ng dahan-dahang pagpapadama. Kaya ano ang solusyon? Ito ay napakasimple at lubos na epektibo. Yakapin ang sining ng dahan-dahang pagpapadama o slow build. Ito ay isang sinasadyang pagbabago mula sa isang kaisipang nakatuon sa layunin patungo sa isang nakatuon sa proseso. Ang layunin ay hindi lamang ang rurok, kundi ang buong magandang paglalakbay patungo sa tuktok. Ang unang hakbang ay baguhin ang setting. Sa halip na isang minadali at walang pag-iisip na gawain lumikha ng isang nakakakalma at sensual na kapaligiran, hindi ito kailangang maging magarbo. Maaaring kasing simple ng pagdidilim ng mga ilaw, pagpapatugtog ng malambot na instrumental na musika o pagsisindi ng kandila na may nakapapawing pagod na amoy tulad ng lavender o sandalwood. Ang layunin ay magsenya sa iyong nervous system na oras na para mag-relax at tumanggap ng kasiyahan, hindi para magsagawa ng isang gawain. Susunod, isama ang paghinga ng may kamalayan. Bago mo pa man simulan na hipuin ang iyong sarili, huminga ng 5 hanggang 10 malalim at mabagal na paghinga mula sa tiyan. Huminga papasok sa bilang na 4, pigilin sa bilang na 4 at huminga palabas sa bilang na 6. Ang pattern ng paghinga na ito ay nagpapagana sa parasympathetic nervous system, ang rest and digest system na siyang kabaligtaran ng
fight or flight na tugon. Inililipat ka nito mula sa isang estado ng stress patungo sa isang estado ng pagiging handang tumanggap. Kapag nagsimula ka ng magsimula sa mga bahaging hindi ari, ang kakayahan ng katawan para sa kasiyahan ay higit pa sa mga ari. Dahan-dahang haplusin ng iyong mga braso, iyong leeg ang loob ng iyong mga hita. Gumamit ng isang mataas na kalidad at natural na langis, tulad ng langis, ng nyug, o jojoba oil upang mapahusay ang sensasyon. Ang ideya ay gisingin ang mga sensory nerves sa buong katawan mo na nagtatayo ng isang pundasyon ng kasiyahan bago ka pa man lumapit sa sentro. Ang prosesong ito ay nagpapataas ng daloy ng dugo at nagpapainit sa mga tissue sa isang banayad at unti-unting paraan. Habang lumilipat ka sa mas intimong mga lugar, panatilihin ang mabagal at mapanuklas na bilis na yon. Tumutok sa mga sensasyon mismo nang walang kagyat na pangangailangan na palakasin ito. Pansinin ang temperatura, ang tekstura, ang banayad na pagbabago sa pagka-excite. Ang layunin ay panatilihin ang iyong antas ng pagka-excite. Sasabihin nating Simus 7 sa 20 sa loob ng isang pinalawig na panahon sa halip na dumiretso agad sa 10. Ang dahan-dahang pagkulo na ito ay nagbibigay daan sa natural na lubrication ng iyong katawan na tumugon para sa mga kababaihan. Ito ay mahalaga at nagbibigay daan sa hormonal cascade ng kasiyahan, oxytocin, dopamine at endorphins na unti-unting mabuo nang walang nakakagulat na pagtaas ng cortisol. Maaari mong matuklasan na ang dahan-dahang pagpapadama na ito ay humahantong sa isang ibang uri ng orgasm, isa na hindi gaanong parang isang biglaang pagsabog, kundi mas parang isang alon ng init na bumabalot sa iyong buong katawan. Ang epekto pagkatapos ay hindi pagkaubos, kundi isang pakiramdam ng malalim na pagre-relax kasiyahan at maging ng pagka-energize. Naaalala ko ang isang pasyente, isang kahangahangang 60 taong gulang na retiradong guro mula sa Davao na nagngangalang Teresita. Lumapit siya sa akin na kumbinsido na siya ay sira. Gustong-gusto niya ang ideya ng intimasya, ngunit natuklasan niya na tuwing susubukan niyang bigyan ng kasiyahan ang sarili, nararamdaman niyang pagod at iritable siya kinabukasan. Siya ay isang klasikong racer. Nagtulungan kami sa pagpapatupad ng dahan-dahang pagpapadama na teknik. Para sa kanya ang nagpabago ng lahat ay ang pagsasama ng isang maligamgam na paliligo sa kanyang ritual. Magbababad siya ng 20 minuto, humihinga lamang at nararamdaman ang init ng tubig. Ito ang naging senyas niya sa kanyang katawan at isipan na magdahan-dahan. Nagsimula siyang tuklasin ang paghipo sa kanyang mga balikat at paa, mga lugar na hindi niya kailanman inisip na erogenous noon. Inabot ng ilang linggo ng pagsasanay, ngunit tinawagan niya ako isang hapon, puno ng saya ang kanyang boses. "Dra, de la Paz," sabi niya, "naranasan ko po ang pinakakahangahangang karanasan. Ito ay banayad at ito ay kaibig-ibig at ang pinakamagandang bahagi ay nagising ako kaninang umaga at may sapat na enerhiya para maglakad at mag-garden." Hindi lang niya binago ang isang ugali, binago niya ang kanyang buong relasyon sa tugon ng kasiyahan ng kanyang katawan. Ginagawa itong mula sa isang pinagmumulan ng pagkapagod tungo sa isang bukal ng sigla. Kayo po, kumusta? Habang nakikinig kayo dito, pamilyar ba sa inyo ang karera patungo sa dulo? Naramdaman niyo na ba ang pagkahapo pagkatapos ng sarap? Kinabukasan, kung naranasan niyo na ito at nakita niyong nakatulong ang impormasyong ito, mangyaring mag-type ng uyun sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito angkop sa inyo o sa tingin niyo, ay hindi ito nakatulong, mangyaring mag-type ng 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na iakma ang aking payo upang mas mahusay na mapagsilbihan ng ating komunidad. Ikalawang pagkakamali. Pagwawalang bahala sa pagpapagaling at nutrisyon pagkatapos ng orgasm. Ang ikalawang kritikal na pagkakamali na madalas kong nakikita
ay ang kumpletong pagwawalang bahala sa pagpapagaling at nutrisyon pagkatapos ng orgasm. Sa ating kultura, ang kwento ay nagtatapos sa kasukdulan. Nagdidilim ang screen ng pelikula. Ngunit sa pisyolohikal na aspeto ang kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Ang isang orgasm, kahit na isang banayad, ay isang makabuluhang neurological at physiological na kaganapan. Kasama dito ang isang napakalaking paglabas ng mga hormones at neurotransmitters, isang pansamantalang pagtaas ng tibok ng puso at presyo ng dugo at pag-urong ng mga kalamnan sa buong pelvic floor at katawan. Pagkatapos ng rurok na karanasang ito, pumapasok ang iyong katawan sa isang mahalagang refractory period, isang bintana ng oras kung saan kailangan nitong mag-recalibrate, muling magbalanse at mag-recharge. Ang pagbaliwala sa bintanang ito ay parang pagtakbo ng isang marathon at pagkatapos ay agad na susubukang mag-sprint muli ng walang tubig o pahinga. Inihahanda mo ang iyong sarili para sa isang mas malalim na antas ng pagkaubos at hormonal disruption. Ang kahalagahan ng yugto ng pagpapagaling na ito ay lumalaki ng husto habang tayo ay tumatanda. Pagkatapos ng edad sinta, ang kakayahan ng ating katawan na bumangon mula sa anumang uri ng stress at ang isang malakas na orgasm ay isang uri ng eustress o positibong stress ay nababawasan. Ang proseso ng pagpapanumbalik ng mga neurotransmitter tulad ng dopamine at prolactin sa kanilang baseline levels ay tumatagal. Ang pagpuno muli sa energetic currency ng ating mga cell na kilala bilang ATP adenosine triphosphate ay isang proseso na mas nangangailangan ng resources. Kapag simpleng bumangon ka lang nagbihis at nagpatuloy sa iyong araw o agad na sinubukang matulog, nang walang anumang sinasadyang gawain, sa pagpapagaling iniiwan mo ang iyong nervous system sa isang bahagyang gusot at bukas na estado. Maaari itong magpakita bilang pakiramdam na emosyonal, na sensitibo, pisikal na pagod o mental na kalat sa mga susunod na oras. Bukod dito, mula sa isang hormonal na pananaw, ang panahong ito ay isang ginintuang pagkakataon. Ang estado pagkatapos ng orgasm ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang pag-alon ng oxytocin, ang love hormone, at prolactin, na nagtataguyod ng pagkakabuklod at katahimikan. Sa pamamagitan ng sinasadyang paggalang sa yugtong ito, maaari mong palakasin ang mga nakakakalma at nagpapanumbalik na benepisyo ng mga hormone na ito na tumutulong na i-buffer ang mga natitirang epekto ng anumang cortisol na inilabas at nagtataguyod ng isang mas malalim na pakiramdam ng kagalingan na nagpapatuloy hanggang sa susunod na araw. Ang pagpapabaya dito ay nangangahulugan na pinalampas mo ang pag-ani ng pinakanakapagpapagaling at energetically beneficial na mga aspeto ng buong karanasan. Ang solusyon gumawa ng ritual pagkatapos ng sarap. Ang solusyon ay lumikha ng isang simple, hindi negosasyong ritual pagkatapos ng sarap o post-pleasure protocol. Ito ay isang 5 hanggang 15 minutong ritual na ginagawa mo kaagad pagkatapos ng orgasm. Ito ay tungkol sa sinasadyang paggabay sa iyong katawan, pabalik sa isang estado ng balanse. Ang una at pinakamahalagang bahagi ay ang pananahimik. Huwag agad tumayo. Huwag tingnan ang iyong telepono. Manatili lamang na nakahiga. Ipagpatuloy ang malalim at mabagal na paghinga na sinimulan mo. Ilagay ang isang kamay sa iyong puso at isang kamay sa iyong tiyan. Damhin ang unti-unting pagbagal ng tibok ng iyong puso. Damhin ang ritmo ng iyong hininga. Ang pananahimik na ito ay nagbibigay daan sa iyong nervous system na dahan-dahang bumaba. Ang ikalawang bahagi ay hydration at nutrition. Ang orgasm ay isang proseso na kumukonsumo ng mga likido sa katawan at micronutrients. Magtabi ng isang basong tubig, marahil may isang kurot ng mataas na kalidad na sea salt tulad ng Celtic o Himalayan pink salt para sa electrolytes sa iyong tabi. Ang electrolytes, sodium, potassium, magnesium
ay kritikal para sa paggana ng nerbiyos at paggaling ng kalamnan. Ang pag-inom ng ilang lagok nito ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong pakiramdam. Bukod pa rito, isaalang-alang ang isang maliit at masustansiyang merienda kung medyo nagugutom ka. Hindi ito ang oras para sa isang mabigat na pagkain, ngunit isang bagay na maliit na nagpapatatag sa asukal sa dugo ay maaaring maging lubhang nakakakalma. Ilang piraso ng almonds, isang piraso ng dark chocolate na mayaman sa magnesium o isang kutsarang pulot-pukyutan ay mahusay na mga pagpipilian. Ang pulot-pukyutan partikular ay isang kamangha-manghang pinagmumulan ng mabilis at madaling glucose para sa iyong utak at tumutulong na punan muli ang mga glycogen stores sa iyong atay. Ang ikatlo at napakalakas na elemento ng protokol na ito ay ang pagpapahalaga sa sarili at banayad na paghipo. Habang nakahiga ka sa pananahimik, ipagpatuloy na dahan-dahang haplusin ang iyong katawan. Hindi na ito tungkol sa pagka-excite, ito ay tungkol sa pasasalamat. Pasalamatan ang iyong katawan para sa kakayahan nitong makaranas ng kasiyahan. Ang gawaing ito ng maingat na pagmamahal sa sarili ay nagpapatibay sa koneksyon ng isip at katawan at nagpapalalim sa pakiramdam ng kapayapaan na sinimula ng paglabas ng oxytocin. Isipin ito bilang emosyonal at energetikong aftercare. Pinapakalma mo ang sistemang iyong matinding pinagana. Isang pasyente ko, isang 72 taong gulang na retairadong abogado mula sa Baguio na nagngangalang Roberto ang nakahanap na nagpabago sa kanya ng konseptong ito. Sanay siya sa isang "Wambam, thank you ma'am" na diskarte. Kahit sa sarili niya, nakakaramdam siya ng isang sandali ng kasiyahan na sinusundan ng isang kakaibang pakiramdam ng kawalan at pagod. Gumawa kami ng isang simpleng protocol para sa kanya, Poncos, manatiling nakahiga ng 5 minuto na nakatuon sa kanyang hininga. Uminom ng kalahating basong tubig na may isang kurot ng sea salt. Ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at tahimik na pangalanan ang 3 bagay na ipinagpapasalamat niya tungkol sa kanyang kalusugan sa araw na iyon. Tila katawa-tawa ito sa kanya sa una, ngunit siya ay isang disiplinadong tao at pumayag na subukan ito sa loob ng 2 linggo. Sinabi niya sa akin kalaunan na ito ang nawawalang piraso ng puzzle. Ang protokol ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan na pumipigil sa pagbagsak. Pagkatapos ng kasiyahan at nag-iwan sa kanya ng isang pakiramdam ng init at kabuuan na hindi niya napagtanto na posible pala. Sa pag-iisip ninyo sa inyong sariling mga gawain, mayroon ba kayong anumang uri ng pagpapagaling pagkatapos ng kasiyahan o tulad ng marami, nagpapatuloy lang kayo sa susunod na bagay? Kung nakita niyong makabuluhan ang mungkahi na ito para sa isang ritual pagkatapos ng sarap at sa tingin niyo ay isang bagay na maaari niyong subukan, ipaalam niyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung sa tingin niyo ay hindi ito kailangan o hindi nakakatulong para sa inyo, mangyaring mag-type ng 0. Binabasa ko po ang lahat ng inyong feedback at ito ay napakahalaga sa paghubog ng mga pag-uusap na ito. Ikatlong pagkakamali. Sobra-sobrang pag-asa sa fiksyon at stimulasyong nakasentro sa clitoris. Ang ikatlo at huling pagkakamali ay isa na napakabanayad, ngunit may malalim na implikasyon para sa iyong kalusugan ng hormone at enerhiya, ang labis na pag-asa sa friksyon at stimulasyong nakasentro sa clitoris. Mangyaring unawain, walang anumang masama sa stimulasyon ng clitoris. Ito ang pinagmumulan ng napakalaking kasiyahan para sa karamihan ng mga kababaihan. Gayunpaman, para sa parehong kalalakihan at kababaihan, pagkatapos ng edad 60, ang pagtuon lamang sa matindi at batay sa friksyon na stimulasyon ng mga pinakasensitibong panlabas na tissue ng ari ay maaaring humantong sa isang estado ng energetiko at neurological na kawalan ng balanse. Ito ay dahil ang mga partikular na lugar na ito
Ang dulo ng clitoris at ng ari ng lalaki ay siksik sa mga nerve endings. Idinisenyo ang mga ito para sa pinakamataas na antas ng stimulasyon. Kapag ito lamang ang uri ng stimulasyon na iyong ginagawa, para ka nang sumisigaw sa iyong nervous system. Lumilikha ito ng isang napakalokal matindi at medyo makitid na tugon ng kasiyahan. Maaari itong maging hindi gaanong kasiya siya at mas nakakapagod sa paglipas ng panahon dahil nilalampasan nito ang malawak at magkakaugnay na network ng mga nerbiyos at tissue sa buong pelvic basin at katawan. Para kang nakikinig lamang sa piccolo sa isang orkestra. Nawawala sa iyo ang mayaman at malamyos na harmonya ng mga cello, violin at woodwinds. Ang kahalagahan ng pag-iiba-iba ng iyong diskarte ay nakasalalay sa kung paano nakawire ang ating mga katawan para sa kasiyahan at paglabas ng hormone. Ang pelvic region ay naglalaman ng isang komplikadong network ng mga nerbiyos, kabilang ang pudendal nerve responsable para sa matinding at matalas na kasiyahan, ngunit pati na rin ang pelvic nerve at ang vagus nerve. Ang vagus nerve na madalas tawaging wandering nerve ay isang superhighway na nagkokonekta sa utak sa bituka at karamihan sa mga pangunahing organo. Ang pag-stimulate nito ay nagtataguyod ng isang malalim na pakiramdam ng pagre-relax at kaligtasan na nagtitrigger ng paglabas ng oxytocin at iba pang mga nakakakalmang neurochemicals. Kapag ang kasiyahan ay hindi lamang nakatuon sa friksyon sa isang lugar, ngunit pinalawak upang isama ang pression-vibration at stimulasyon ng mas malawak na panloob at panlabas na pelvic structures para sa mga kababaihan, kasama dito ang G-spot, ang A-spot anterior fornix, ang cervix at ang perineum. Para sa mga kalalakihan, ang perineum at prostate, sinisimulan mong i-activate ang iba pang mga nerve pathways na ito. Ito ay humahantong sa isang mas buong katawan o whole body na karanasan ng orgasm. Ang ganitong uri ng orgasm ay hindi gaanong parang isang lokal na kidlat at mas parang isang malalim na kasiya siya at energetikong alon. Ito ay hindi gaanong nakakapagod sa adrenal system at mas nakapagpapalusog sa buong nervous system dahil ginagamit nito ang nakakakalma at nagpapanumbalik na vagal pathway. Ang pag-asa lamang sa mataas na friksyon na panlabas na stimulasyon ay maaring sa paglipas ng panahon humantong sa desensitization ng tissue at maaring pabayaan ang malalim na energetiko at hormonal na benepisyo ng isang mas pinagsama-sama at holistic na diskarte sa pagka-excite. Ang solusyon magsagawa ng pagmamapa ng sariling katawan. Ang solusyon dito ay maging isang manggagalugad ng iyong sariling katawan at magpakilala ng pagkakaiba-iba sa parehong lokasyon at uri ng paghipo. Tinatawag ko itong pagmamapa ng sariling katawan o pelvic mapping. Ang unang hakbang ay kumuha ng isang mahusay na kalidad at ligtas sa katawan na lubricant, mas mabuti na water-based at walang parabens, glycerin at iba pang mga potensyal na irritants. Habang tayo ay tumatanda, ang mga tissue ay nagiging mas maselan at ang pagbabawas ng friksyon ay pinakamahalaga. Ang ikalawang hakbang ay mamuhunan sa mga tool na nag-aalok ng iba't ibang uri ng sensasyon. Hindi ito kailangang maging nakakatakot. Ang isang simpleng vibrating massager na kasinlaki ng palad na gawa sa medical-grade silicone ay maaaring maging isang magandang karagdagan. Ang vibration ay nagbibigay ng ibang neurological input kaysa sa manual na paghaplos. Maaari nitong gisingin ang mga natutulog na nerve endings at stimulate ang mas malalim na mga tissue nang hindi nangangailangan ng agresibong friksyon. Para sa mga kababaihan, ang pagtuklas sa internal na stimulasyon ay maaaring isang revelasyon. Gamit ang isang malinis na daliri o isang komportableng laruan, dahan-dahang galugarin ang panloob na tanawin. Ang harapang pader ng ari ng babae, mga 1.2 pulgada sa loob, ay may mas esponghang tekstura. Ito ang lugar na karaniwang tinutukoy bilang G-spot. Ang paglalagay ng matatag
at tuloy-tuloy na presyon. Dito sa halip na mabilis na pagkuskos ay maaaring lumikha ng isang malalim at lumalaking sensasyon ng pagka-excite. Mas malalim sa loob, malapit sa cervix, ay ang A-spot na para sa maraming kababaihan ay maaaring mag-trigger ng masaganang lubrication at isang ibang uri ng malalim na orgasm. Para sa mga kalalakihan ang focus ay maaaring ilipat mula sa isang mahigpit na pagkakahawak at mabilis na paggalaw patungo sa isang mas holistic na diskarte. Gamit ang lubricant galugarin, ang mga sensasyon sa buong katawan ng ari, ang perineum, ang lugar sa pagitan ng scrotum at ng butas ng puwit, at ang base ng ari. Ang panlabas na prostate massage sa pamamagitan ng paglalagay ng matatag na presyon sa perineum ay maaaring magbukas ng isang ganap na bagong landas ng kasiyahan na hindi gaanong tungkol sa rurok, kundi mas tungkol sa isang matagal na estado ng pagka-excite. Ang susi para sa parehong kasarian ay ang pag-iiba-iba ng presyon at ritmo. Magpalit-palit sa pagitan ng magaan, parang balahibong paghipo at matatag at tuloy-tuloy na presyon. Gumamit ng pabilog na paggalaw pagtapik at mabagal at mahabang paghaplos. Ang layunin ay lumikha ng isang simponya ng mga sensasyon, hindi lamang isang iisa at paulit-ulit na nota. Ang pagkakaiba-ibang ito ay nagpapanatiling aktibo sa nervous system at pinipigilan ng desensitization na maaaring mangyari mula sa palaging paggawa ng parehong bagay. Pinapalawak nito ang karanasan mula sa isang purong genital na kaganapan patungo sa isang pagdiriwang ng buong katawan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga iba't ibang nerve pathways na ito, pinapalago mo ang isang mas balanseng hormonal na tugon isa na mayaman sa oxytocin at mas mababa sa stress hormones na nag-iiwan sa iyong pakiramdam na konektado payapa at tunay na masigla. Maging tapat po tayo, ang inyo bang routine sa sariling kasiyahan ay halos pareho lang sa bawat pagkakataon. Marahil ay nahulog ka na sa isang pattern ng pagtuon lamang sa kung ano ang gumana noon nang hindi ginalugad ang mga bagong posibilidad. Kung ang ideyang ito ng pagmamapa ng sariling katawan at pag-iiba-iba ng iyong paghipo ay parang isang nakakatulong at kapanapanabik na bagong direksyon para sa inyo, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng sa mga komento. Kung hindi kayo komportable dito o hindi nyo ito nakikita bilang nakakatulong ang Dizro, ay ayos lang. Ang inyong tapat na feedback ay ang tumutulong sa komunidad na ito na lumago at matuto ng sama-sama. Konklusyon, kaya habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, balikan natin ang pakiramdam na yon ng pagkaubos at pagkahapo. Inilantad natin ang tatlong tahimik na salarin na maaring nag-aambag dito ang karera patungo sa dulo, na umuubos sa ating adrenal system, ang pagpapabaya sa isang ritual pagkatapos ng sarap na nag-iiwan sa ating nervous system na hindi balanse, at ang labis na pag-asa sa isang solong paraan ng stimulasyon na nabibigong magbigay sustansya sa ating buong katawan. Pinalitan natin ang mga luma at lipas na gawin na ito ng tatlong makapangyarihan at nagpapatibay buhay na mga estratehiya, ang pagyakap sa dahan-dahang pagpapadama upang gawing kasing sarap ng destinasyon, ang paglalakbay, ang pagpapatupad ng isang masustansyang ritual sa pagpapagaling upang anihin ang mga nakapagpapagaling na benepisyo ng orgasm at ang pagsasagawa ng pagmamapa ng sariling katawan upang gisingin ang isang mas holistic at buong katawan na tugon ng kasiyahan. Ang mga ito ay hindi lamang mga teknik, ang mga ito ay mga gawa ng malalim na pangangalaga at paggalang sa sarili. Ito ay isang pagkilala na ang katawan pagkatapos ng edad 60 ay hindi isang mas mababang bersyon ng kanyang nakababatang sarili, kundi isang pinong instrumento na tumutugon ng maganda sa karunungan, pagiging maingat at banayad na atensyon. Ang huling payo ko sa inyo ngayon ay ito: lapitan ang inyong sariling katawan ng may parehong kuryosidad at pagkamangha na maaaring dala ninyo
sa pagtuklas ng isang bagong lungsod o pag-aaral ng isang bagong kasanayan. Bitawan ang anumang mga naunang ideya kung ano ang dapat na itsura o pakiramdam ng kasiyahan. Ang inyong katawan ang inyong tahanan habang buhay at ito ay patuloy na nagbabago. Ang susi sa masiglang pagtanda ay hindi ang labanan, ang pagbabagong yon, kundi ang umangkop ng may grasya at talino dito. Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong diskarte sa sariling kasiyahan mula sa isang walang isip na ugali patungo sa isang maingat na kasanayan, higit pa sa pagtitipid ng enerhiya ang inyong ginagawa. Aktibo ninyo itong nililinang. Ginagawa ninyong isang makapangyarihang ritual para sa paggaling koneksyon at sigla ang isang pribadong gawain. Hindi nyo lang binabawi ang inyong enerhiya, binabawi ninyo ang isang masaya masigla at lubos na kasiyasyang relasyon sa inyong sarili na siyang pundasyon para sa lahat ng iba pang kaligayahan. Isa sa mga pinakadakilang aral na itinuturo sa atin ng buhay ay ang kalidad ng ating atensyon, ang tumutukoy sa kalidad ng ating karanasan. Kung saan mo inilalagay ang iyong focus, doon dumadaloy ang enerhiya. Sa pamamagitan ng pagdadala ng maingat at mapagmahal na atensyon sa intimong aspeto ng iyong buhay, nagpapadala ka ng isang makapangyarihang mensahe sa bawat selula sa iyong katawan. Ikaw ay karapat-dapat sa pangangalaga, ikaw ay karapat-dapat sa kasiyahan, at ikaw ay karapat-dapat sa sigla. Taos-puso po akong umaasa na ang talakayang ito ay naging maliwanag para sa inyo. Kung nakakita kayo ng halaga sa ating pagsasama ngayon, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa mga kaibigan o pamilya na maaring makinabang din. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga pag-uusap tungkol sa pagtanda ng may grasya, kalusugan at kagalakan. At gustong-gusto kong marinig mula sa inyo sa mga komento sa ibaba. Ano po ang inyong pinakamalaking natutunan sa ating talakayan ngayon? Ang inyong mga kwento at pananaw ay nagpapayaman sa ating lahat. Salamat po sa inyong oras at sa inyong tapang na tuklasin ang mahahalagang paksang ito. Maging maayos po kayo.